Salamat mga boss. Eto na ang karuktong ng nakaraan nating video, salamat sa paghihintay. Isang matinding tibok, parang sisabog ang kanyang dibdib. Ang sakit. Napaluhod si Zhou Yifan sa gitna ng ulan. Nanginginig ang buong katawan. Ang puso ng batang ito, parang may sariling isip. Anong nangyari? Epekto ba ito ng pagsasanay ko? Hingal, pawis. Litong-lito ang Magic Emperor sa katawang mortal. Tumitig siya sa sarili niyang mga kamay, galit at pagkamuhi ang bomb-alot sa kanyang mukha. Hindi ba tugma ang mahika ko? Hindi ba akma ang katawang ito sa pag-eensayo? Basura ba ang batang ito? Ngunit nang kumalma siya at sinuri ang katawan. Umupo siya, pumikit, huminga. Normal ang puso niya, normal ang paggana ng ugat ng enerhiya, normal ang paghinga, normal ang lahat. Nagmulat ang kanyang mga mata, nanlisik sa galit at pagkalito. Ano ang mali? Sing! Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Kulay lila, nagninangas, nakita niya. Ano iyon? Bulusok. Tumalon siya sa puno, nagtago, at mula sa itaas, pinagmasdan niya ang mga tauhan ng pamilya Luo sa ibaba. At doon niya nakita ang babaeng iyon. Si Binibining Luo. Sigurado na, bulong niya. Pagkatapos kong makita ang mukha ni Binibining Luo, nawala ang sakit. Napahawak siya sa dibdib. Sa kabaligtaran, kapag lumalayo ako sa kanya, sobrang sakit ng dibdib ko. Tumitig siya sa malayo, at sa unang pagkakataon, naintindihan ng Magic Emperor ang sumpa ng katawang ito. Ito ay, sumpa ng puso. Isang sumpa, isang tanikala. Para sa mga nagsasanay, kapag nalantad sila sa sumpa, para itong kamatayan. Hindi sila makakakilos ng malaya ayon sa kanilang puso. Kapag sinuwi nila ito, mamamatay sila. Ngumisi siya, ngiting demonyo, ngiting puno ng hamon. Pagsamahin ko muna ang alaala ng batang ito at alamin kung anong klaseng sumpa ng puso ito. BOOOR. Sumabog ang itim at pulang enerhiya sa paligid niya. Ang Magic Emperor ay hindi lang nakulong sa mahinang katawan. Nakulong siya sa damdamin ng isang mortal. At para kay Zhou Yifan, iyon ang pinakamalaking kahinaan, o ang magiging bago niyang sandata. Sa gitna ng galit ng Magic Emperor, bumuhos ang mga alaala. Mga alaalang hindi kanya, ngunit ngayon ay tanikala na niya. Ang ama mo ay nagbuwis ng buhay para sa pamilya Luo. Hindi ka namin pababayaan. Mula ngayon, ito na ang pamilya mo. Ang tinig ng isang lalaki. Malumanay, maawin. At sa harap niya, ang batang si Zhou Fan. Mahina, walang silbi sa pag-eensayo, ngunit kinupkup pa rin ng pamilya Luo. LAGRAB. Nagliyab ang alaala. Nakita niya ang sarili, ang batang si Zhou Fan, na pinagtatanggol ni Binibining Luo. Huwag mong apihin si Xiao Fan. Sigaw ng dalaga, iniharang ang sarili. Siya ay parte ng pamilya kong Luo. Hindi po binibini, wala po akong ibig sabihin, sagot ng alagad, napahiya at natakot. Isa pang alaala, si Tiyu Pang, ang pinunong tagapagtanggol, nakangiti habang ginugulo ang buhok ng bata. Tiyu Pang, turuan mo ako mag-ensayo, gusto kong maging tagapagtanggol din. Hanggal na bata, mahina ka pa para maging tagapagtanggol. Maaga pa, pero tuturuan kita ng mga batayang galaw. Sa mga salitang iyon, tumayo ng tuwid ang batang si Zhou Fan. Ang mga mata nagniningning sa determinasyon. MAGSISIKATE ako at lalakas. Kamao sa dibdib, puno ng pangako, para maprotektahan ko SI Binibini at ang pamilya Luo. Boom! Bumalik sa kasalukuyan si Zhou Yifan. Ang dating Magic Emperor, ngayon ay nanginginig sa galit. Dugo, sigawan, amoy ng kamatayan. Mga bandido, nandito na ang mga bandido. Bilasan niyo, protektahan ang batang amo at ang binibini. Patayin silang lahat, huwag MAGTIRA ng buhay. Patay na ang mga magulang ng Luo, ibigay niyo na agad ang mga bagay. Sa gitna ng kaguluhan, duguan na si Xiao Fan. Hawak siya ni Binibining Luo. Xiao Fan, kumapit ka. At sa kabila ng sakit, sa kabila ng dugong umaagos sa bibig niya, ang sinabi ng bata. Binibini,
Tumakas na kayo kasama ang batang amo. Lagutok. Napapikit si Zhou Yifan. Ngayon naiintindihan na niya. Galit na galit ako sa sarili kong mahina. Sigaw ng alaala ng bata. Hindi ko maprotektahan ang pamilya Luo. Kaya pala ganito, desidido siyang maglingkod sa pamilya Luo at alagaan si Binibining Luo Jia. Kaya kapag sinuwi ko sila, ang katawang ito ay magpapakawala ng sumpa ng puso. Tumayo si Zhou Yifan sa gubat, nakabalabal, nakakuyom ang mga kamao. Putang ina, bakit ganito ang kondisyon? Magiging alipin ba ako ng iba habang buhay? Tumangala siya sa langit, puno ng puot at pagkamuhi. Mas gugustuhin ko pang pumatay ng tao kesa dito. Ako ang Magic Emperor ng Holy Land, tapos ngayon maglilingkod ako sa isang maliit na pamilya. Bagsak. Sinuntok niya ang puno sa galit. Yumanig ang buong kakahuyan. Tandang padamdam, tandang padamdam, tandang padamdam. Sa malayo, may mga anino. Mga bandido. Sinong nandyan? Lumabas ka ngayon. Sigaw ng isa. At sa kabilang panig, ang natitirang pamilya Luo, takot na takot. May tutulong ba sa atin? Wala. Imposibleng makarating sila ng ganito KABILIS. Yabag. Yabag. Mga yabag. Mabagal. Malamig. Lumabas mula sa anino ang isang figure. Nakabalabal. Ang dating Zhou Fan, ngunit hindi na siya ang batang mahina. Tumigil siya sa gitna ng dalawang grupo. Bandido sa kaliwa, pamilya Luo sa kanan. At sa malamig na tinig, sinabi niya. Binibini, tungkol sa espiritual na sinag ng pakikipaglaban, ano bang masama kung ibigay na natin ito sa kanila? Nagulat ang lahat, lalo na si Binibining Luo. Tumingin siya sa kanya, ang mga mata ng Magic Emperor na puno ng pangungutya at awa. Ayokong mamatay ka, dahil malaking kawalan iyon para sa pamilya Luo. Ang sumpa ng puso ay gumagana na. Hindi niya pwedeng pabayaan ang pamilya Luo. Pero ang Magic Emperor, kailan pa natakot sa mga bandido? Shoufan. Gulat na gulat si Binibining Luo nang makita siya. Ang batang mahina, ang batang kinupkup nila, ngayon ay nakatayo sa gitna ng labanan. Ngumiti lang si Zhou Yifan. Isang ngiting malamig. Ngiting demonyo. Sa tingin mo, sabi niya habang humahakbang palapit, isang malaking himala na buhay pa ako. Tawa, tawa. Nagtawanan ang mga bandido sa likod. Hoy, sino ba yan? Hindi ba siya marunong magsalita dito? Sigaw ng isa, baka dahil 15 taon siyang naging alipin ng pamilya Luo. Dagdag pa ng isa, sabay halakhak. Tahimik lang si Zhou Yifan. Pinakikinggan ang bawat insulto. Sinusuri ang bawat kalaban. Ang pinakamahina sa mga bandido ay nasa ika-6 na antas na. Si Sun Guanjia ay may malakas na enerhiya sa kanilang lahat. Yumuko siya, ang mga mata nagninangas. Sa lakas ko ngayon. Boom! Isang enerhiyang bomb-alot sa kanya. Malamig, mapanganib. Ito ay magiging labanan ng buhay at kamatayan. Sa kabilang panig, umiling si Pang Tongling, ang pinunong tagapagtanggol. Ang batang ito, talagang hanggal. Ito na, bulong ni Binibining Luo, puno ng kaba. Natakot at nagsasalita ng kung ano, sabi ng isang alagad. Panahon na para parusahan siya. Dagdag pa ng isa. Ngunit hindi natinag si Zhou Yifan. Tumingin siya sa mga bandido, pagkatapos ay sa pamilya Luo na nagturing sa kanyang katawan na alipin. At sa mahinang tinig, sinabi niya. Nasa bingit na tayo ng kamatayan. Bakit kailangan pa nating ipagtanggol ito? Ito lang, ang magagawa ko sa ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Binibining Luo. Zhuo Fan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Bilasan mo at lumayas ka na sa amin. Ngumisi si Sun Guanjia, ang taksil. Hahaha, napakabait mo talaga, Binibini. Kahit sa ganitong sitwasyon, gusto mo pa ring iligtas ang isang alipin. Hahaha. Imposible yan, Binibini. Patayin muna ang walang kwentang batang yan, at pagkatapos ay patayin silang lahat hanggang sa sumuko kayo. Sige na, sigaw ni Sun Guanjia, gawin nyo na. Swish! Bumulusok ang pinakamalakas na bandido. Ikapitong antas, galit, gutom sa dugo. Isa lang ang pagkakataon, bulong ni Zhou Yifan sa sarili. Tinaas ng bandido ang espada. Patay ka na.
Pak! Sa isang iglap, nahawakan ni Zhou Yifan ang talam. Gamit ang hubad na kamay. Walang dugo, walang sugat. Ang espada, napigilan. Tahimik. Ang buong gubat ay natahimik. At sa mukha ng dating Magic Emperor, dahan-daang gumuhit ang isang ngiti. Emph! Isang ngiti na nagsasabing, nagkamali kayo ng kinalaban. DAK. Yumapak siya pasulong, at nagsimula ang tunay na laban. Sugod. Isang kidlat na hiwa ng espada ang bumulusok kay Zhou Yifan. Ngunit sa isang iglap. LAGAB. Nahawakan niya ito, hubad na kamay kontra talim. Walang sugat, walang dugo. Nanlaki ang mga mata ng bandido. Nanginginig ang buong katawan. Ti paano? Ngunit hindi sumagot si Zhou Yifan. Sa halip, isang malamig na ngiti lang ang iginanti niya. Emph. DAK. Isang sipa. Isang galaw lang. Wasak. Tumalsik ang bandido. Wasak ang tadyang. Duguan. Bumagsak sa lupa na wala ng buhay. Pamilya Luo. Ang mga bandido. Maging si Sun Guanjia na taksil. Ano yun? Sigaw ni Pang Tongling, hindi makapaniwala. Si Xiao Fan. Bulong ni Binibining Luo, nanginginig ang labi. Lumingon sa kanila si Zhou Yifan. Ang mga matang kulay lila, ngayon ay nagninanga sa inis. Kailangan kong mag-isip. Ano ang magagawa ko ngayon? Bulong niya sa sarili. Ang sumpa ng puso ay bumubulong. Protektahan mo sila. Protektahan mo ang pamilya Luo. Swish! Kumilos siya. Parang hangin. Parang anino. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Binibining Luo at ng batang amo. Narito na siya. Sigaw ng isang alagad. Bago pa makasigaw ang dalawa, binuhat niya sila. Isa sa bawat balikat. Kailangan kong protektahan ang buhay ng 2 taong ito. Ito ang utos ng sumpa. Ito ang tanikala ng katawang ito. BULUSOK. Tumakbo siya. Mabilis. Mas mabilis pa sa kaya ng ika-5 antas. Ang mga puno ay parang guhit lang sa kanyang paningin. Talagang nakakainis, ang tanging nasabi ng Magic Emperor habang tumatakas. Sa likuran, nagkagulo ang mga bandido. Nakatakas ang batang yun. Tulong. TULONGAN nyo ako. Bilasan nyo, habulin nyo sila. At ang mga natirang tauhan ng pamilya Luo ay sumigaw. Pigilan nyo sila, huwag nyong hayaang MAHABOL ang binibini namin. Oo. Ngunit ang pinakagalit sa lahat, si Sun Guanjia. Namumula ang mukha sa puot. Ang walang hiyang batang yun. NANGAHAS siyang sirain ang malaking plano ko. Hindi ako papayag na makatakas siya. Sa oras na mahuli ko siya, dudurugin ko ang mga buto niya at hahayaan kong mamatay siya. DAGUNDONG. Ngunit malayo na si Zhou Yifan. Karga ang 2 taong dapat niyang protektahan. Ang mukha niya, walang emosyon. Ngunit ang isip niya, nagngangalit. Ang Magic Emperor, ang kinakatakutang demonyo ng Holy Land, ngayon ay isang takas. Hindi dahil takot siya sa mga bandido, kundi dahil takot siyang sumuwi sa sumpa ng puso, at mamatay ang katawang ito. Thank you mga boss, dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.